Ngayon lang po ako nakakita ng ganong klaseng amount na yung pinagbigyan niyan, ghost. She continues to make a mockery. Was it appropriate for the Vice President to order the Special Disbursement Officer to give the money to a Colonel La Chica who is not an organic member of the OVP? Was it appropriate for the Vice President to do that? Was it proper for the Vice President to do it? Because siya ang impeachment officer, impeachable officer. Was it proper for her to do that? Ngayon, tanong ng taong bayan yan, proper ba ang ginawa niya? Appropriate ba ang ginawa niya? Aba, kung hindi, well, wala tayong magagawa dyan kundi the prosecution team has actually revealed and exposed that. Ayun, papasalamat ako. I was the vice chair of the Committee on Good Government, when we investigated the vice president on that. And napaganda ng mga katanungan ni Congresswoman Chinky Luistro on that. Ang papasalamat ako na nagkaroon muna ng investigasyon ng Committee on Good Government para ito ay may lahid ng gusto sa impeachment court. Okay, yun po ang gusto kong sabihin. Pero palagay ko, hindi AI yung pagkakaano namin dito. Ang bigat. Ako, napigitan ako Di ba? I mean, pinapakita lang natin kung gaano katindi ang 125 million na dapat malaman ng taong bayan. Pinapakita po natin dito, how can the office of the Vice President withdraw 125 million? Saan kinuha ang authority ng bangko to withdraw such a big amount? Ngayon lang po ako nakakita ng ganong klaseng amount. Kung yan, hindi nilagay sa bags yan. Aba, kinakailangan ng hauler para ilagay sa isang sasakyan na malaki ang perang yan. Now, the question again is, okay, sinabi na po ni Congressman Diron na hindi organic itong si Colonel La Chica sa OVP. Sinabi na natin na si Miss Acosta ang talagang Special Disbursement Officer. Bakit hindi siya? What we would like to see kung kanino ibinigay yan. Sa akin, I maintain my position na yung pinagbigyan yan, ghost. Ngayon, kung hindi ghost yan, ay ipakita. Nasaan si Piatos? Nasaan si Andy Lim? Kung hindi ghost yung mga taong yan, kung hindi mga multo yan, ilabas nila rito para malaman natin. I think it would be the Vice President should come because she continues to make a mockery of Congress. Mandato namin to Mandato ng Senado ito. Mandato ng Congress ito. Ibig sabihin, the office of the Vice President can make a mockery of the constitutional mandate of Congress to investigate and to put up an impeachment court. Dapat, humarap siya. Siya ang mag-explain. Huwag niyang sasabihin yan sa mga staff niya. Siya mismo, nakakaawa po yung mga staff niya nag-explain Siya na mismo mag-explain. Tinatawagan ko ngayon, si Vice President, maawa ka naman sa mga staff mo. Ikaw na mismo pumunta rito, mag-explain ka. Hindi ka pwedeng magtago kung saan-saan. My goodness, humarap ka nga doon sa perjury charge kay Ramil Madriaga Humarap ka din doon sa charge ng kapatid mo Tapos hindi ka harap sa impeachment court. My goodness naman, Vice President, humarap ka na. Maawa ka sa mga staff mo. At ipaliwanag mo sa taong bayan kung bakit hindi ka kinakailangang ma-impeach. Yan ang panawagan ko. The burden of proof is no longer on Ramil Madriaga. It is now on the office of the Vice President. I'm wondering why the Vice President filed a case of perjury against Madriaga. Nung iniimbestigahan namin
si Madriaga. Sabi nila, hindi pwede. O sapagkat hindi natin pwedeng sabihin na tama ang sinasabi niya. Ramil Madriaga was only charged. He was not convicted. Walang desisyon ng korte na nakonvict siya. He is a suspect sa crime na ginawa. And therefore, naniniwala tayo. Mga abogado natin dito naniniwala that a suspect is deemed innocent until proven guilty. When we investigated Madriaga sa committee namin, we are just asking him the questions kung present siya, kung nandun siya. Sinabi niya sa kanyang affidavit. Kinakailangan lamang tingnan yung affidavit ni Madriaga. Now, because of what Madriaga said, the burden of proof now should go to the Vice President. Tama ba? Nanawagan ako uli. Let the Vice President come and face the impeachment court. That is what we want to see. No, but coming from a lawyer, no, I don't think there's any need for Ramil Madriaga to come to have the cross-examination. Bakit? Nag-appear na siya ron sa impeachment hearing namin Alright? Nagbigay na siya ng kanyang sagot. Malinaw ang sagot niya. Nagsubmit na siya ng kanyang affidavit. That should only be submitted to the impeachment court. And let the impeachment court be the one to appreciate those evidence that have been presented. Palagay ko, ako sinabi ko, sabihin ko ulit, I believe the impeachment, the prosecution team has done enough. And I believe that with all of the revelations given to the impeachment court, there's no doubt in my mind that the Vice President should be impeached. Why? Because the prosecution team has done enough. Wala namang gagawin ng depensa kundi anong gagawin nila, kundi gawin ang lahat ng magagawa nila to exonerate the Vice President. But despite that, the prosecution team already has given enough pieces of evidence to what? To warrant the impeachment of the Vice President. Parang ano lang yan, investigating agency lang yan para malaman ang katotohanan. So, it is up to the impeachment court kung anong gagawin nila It is up to the senator judges upon their appreciation of the evidence. Pero itong gusto sabihin ko na, bilang siguro non-lawyer na nag-observe sa proceeding at endorser ng fourth impeachment complaint, dapat tapusin na ito. By November, dapat tapos na ito. Why? My goodness, we are spending a lot of money on this. And this is a people's money. Milyon ang ginagastos dito. Dapat malaman niya ng depensa. Una silang magbigay pa kung ano-ano. Kung ano man ang gusto nila. We are spending a lot of the people's money here. It might be not only a waste of time, very tiring na, very taxing na nangyayari dito. Even the very people, sinasabi na nila sa labas nakakapagod na rin panoorin to. See? Dapat, magkaroon na po tayo ng closure dito. Bakit? Because we have already, the prosecution team has already done their part in collating the piece of evidence to actually convince to convict the Vice President. So ito why, sa akin, dapat talaga hindi na tumagal itong mga bagay na ito. Ihinto na natin to. Marami pang dapat pag-usapan ng Congress. Yung flood control projects, yung budget, yung pang mga batas na dapat namin gawin. You see that? Can you imagine, ito sabihin ko sa taong bayan natin, can you imagine the millions of pesos that we are spending out of the people's money dito sa impeachment na ito? Ang pagkaminsan nakakatawa na
nakakatawa na, nakakapagtaka na. So, sa akin, ihinto na natin dapat to eh. Mukhang pati ang Diyos nagagalit na rito eh. Inaalaw niya na yung baha eh. Baha na sa buong Luzon. Anong ginagawa ng ating Vice President? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine meron tayong impeachment court dito. Dapat humarap siya. Saan siya? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin, nasaan ba siya ngayon? Meron akong nakita na video. Sumasayaw pa siya eh. Nasaan ba siya ngayon? Yun ang tanong natin, nasaan ngayon ang Vice President? Madam Vice President, bumabaha na. Nagagalit na ang Diyos. Pati ang taong bayan, napapagod na rin. At gumagastos tayo ng milyon-milyong buwis dito na binibigay ng mga Pilipino. Humarap ka na. Humarap ka na para matapos nito.